Mayong gabi sa tanan. So ako sa dinhi si Charles Patak o nanapunta karon sa ato ang video magtabi na sa tabot sa pulong sa Ginoo. I hope andam yung kasing-kasing unahuna sa pagtuhop no sa mga atong madunggan karon gikan sa imong ubos nga lagat nga igamit sa Ginoo. Okay. So for last na to nga video which is ni Sister Mary Queen is nagtabi ta about forgiveness no. Ug karon na pud ato ang topic nga pagkatabian no, mag-story na pud ta. So I hope nga ganahan mong story no gikan sa pulong sa Ginoo. Atong tabian karon is about sa kasing-kasing, the heart. Okay? So magtabi ta usa ka parable. So saan ang parable? Usa ni ka pusumbingan gamiton sa Ginoo para mapayag niya ang iyang ganan ipayag sa mga tawo aron makatuon sila unsaon pag kinabuhi isip usa ka manunod ni Kristo. Okay? So sa Matthew chapter 13 verse 1 to 23. Ang kani atong story ang pagkatabian karon is about sa the sower or ang magtatanom. Okay? So setting si Jesus kanang nagtudlo siya sa kilid sa dagat, no? Speaks to a large crowd in parables. So daghan kay mga tawo yang gitabian no about ani nga story, the sower, no? So a sower goes out to sow seed and the seed falls on different places. So titabayan karon nga mga lain-lain nga lugar kundi initugpa ang mga liso nga gitanom sa tigtatanom. Okay? So atong basahon sa verse 1 to 3 sa chapter 13 no sa Matthew. So the same day went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together until him, so that he went into the ship and sat, and the whole multitude stood on the shore, no, na sila sa kilid sa dagat. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Okay. So mo ni karon atong sunod na lang akong isulti is mga lugar na pod kung diin itugpa ang mga liso. So here are the places where the seed fell. Okay. So in verse 4, no, in verse 13 sa Matthew, ang una niya gisulti sa Ginoo kung diin gitugpa ang liso is by the wayside, no. Some fell on the wayside and fall came and devoured them. So ang mga liso ni tugdo itsaman sa kanang magtatanom, so nitugdo dito sa dalan, no, kilid sa dalan, which is dito ang kanaging parte nga hawan o dali ra makuha sa mga langgam. So walay mag-uuma nga ang yang liso dili niya ilubong, no, iya ginang ilubong, o kundi niya ilubong kuhaon na sa mga langgam or sa manok baron, tuhikon sa manok, no, agi-agian sa manok. So in verse 5, no, gisulti po dito ditugpa ang liso sa batuon nga lugar. So some seed falls on the stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up because they had no deepness of earth. So wala pud naka-root, no? Wala pud gid naka dig down ang kanaging gamot mao tong kanaging na weathered, no? Nikuyos ang liso nga nitugdon sa sa stony, no, nga kanaging lugar kundi ditugpa ang liso. In verse 7, among thorns, so mga tunok na sad, no, some falls among thorns, and thorns sprang up and choked them. So kibaw ko kung kasi manananom niyo diha nga tanom ro mais, no, so inyo ginahawanan sa mga panbaron kanang mga tunok-tunok, mga bumbil para dili tukon ang inyong mga tanom. Pero dire nahagtak gyud ang liso sa tunokon, ug gusto nitabo gituok sa tunok ang liso, no, natuok ang liso. So mao na ang mahitabo kung ang kanaging liso mapunta dito sa mga tunokon nga bahin sa kanaging tamnanan. So in verse 8, gisulti dire ang pinakanindot, and the good ground, no, like pambaron ulingan baron, no, nagitom-itom ang kanaging yuta tungod sa kanaging kanindot ba sa yuta ba kay nagiulingan ba, no, kay mao man gamiton ra ba sa mga tao ra ba para nindot ang tubo sa tanom, no. In verse 8, on the good ground, so na falls ang nahagtak ang liso dito sa nindot nga yuta, no, and the ground brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30. No, ingana ka kanaging nindot matugpa ang liso sa nindot nga yuta. So nakatarong og tubo ang liso, nanambok, no, nitaas ang tanom, nindot kay pagkatubo, no. So the explanation, no, sa katong nga story. So Jesus later, no, pag humanyag tabian ang kanaging parable, yung explain ang parable dito sa mga disipulo, kundi dili lang sa mga disipulo kundi sa tanang mga naminaw dito sa kilid sa dagat. Okay? So in verse 9, ang katong liso de, katong seed, nagrepresento siya sa word, no? Or ang kanaging pulong sa Ginoo. So and then katong mga
gitugdunan sa kanaging liso nagrepresent to sa topic dito karon kasing-kasing. So katong upat no, ang katong una sa matong una the wayside, stony, thorns og the good ground. So nagrepresent ni sa kasing-kasing sa mga tao. O mo itong pagkatabihan karon sa sunod. In verse 19, no, asa gito una na napunta sa wayside. So represents those who hear the word of the kingdom and understand it not. Then came the wicked one and catched away that which is sown in his heart. No? Na sultian siya sa pulong sa Ginoo, nakadungog siya sa pulong sa Ginoo pero wala kasabot, no? O sa gibuhat sa kaway kay wala naman igo ra man ipatong ang pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing, wala man i-absorb, no? Motong gikuha sa kaway, no? Mao na nahitabo sa mga kasing-kasing no nga murag kilid sa karsada nga kasing-kasing nga ni pagkagahion og hawan pud ba. Wala niya maatarong og kanang absorb ang kanaging pulong sa Ginoo. Wala siya nakasabot og gikuha to sa kaway, no? O gikawat sa kaway mao na dapat natong sabton og dawaton ang pulong sa Ginoo para dili kini makawat sa kaway. Mga sabton gid ato balag ni mga times na di ta ka gets, no? Ato lang ging i-try no nga makasabot ta sa iyang pulong. Now in verse 20, sa gito ikaduha sa stony, no? Stony places. So represents those who hear the word and anon with joy receive it. So idawat niya, no? Yet not in himself endure it for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by they are offended. So na-offend sila. So bisag kuan ba kanaging nalipay sila nga nakadungog sila sa pulong sa Ginoo pero naabot na ang mga pagsulay and then mura na sila di lang siguro kung kuan ni mura na kag na-offend ba no. Nawala ang bili sa pulong sa Ginoo dihang gisulayan na ang ihang pagtuo. So wagtangan og bili ang pulong sa Ginoo. So mo to the stony ground. In verse 22, the thorns no, represents those who hear the word and the cares of this world and the deceitfulness of riches, no, mga kadato, choke the word, no, and they become unfruitful. Gituok ang kanang pulong sa Ginoo, muna galisod nagtubo ang pulong sa Ginoo kay tungod sa kanaging mga cares sa kaning diri kalibutan, no, there's kalibutan, deceitfulness of riches, no, kanaging mahadlok sila ba nga ang di nila matuman ang ilahang mga pangandoy. Nabalakay kay basin dili matuman ang pangandoy, no? Mao na ang kanaging hinungdan. Mao na ang kasing-kasing sa usa ka tawo, no? The thorn, no? Dapat ato ang kasing-kasing manggod kaning sa last mo pinakanindot, no? Dapat ang kasing-kasing mahimong ing ani. Pero di na to makalikay ang ubang tawo ingani mga thorny hearts, no? Stony heart and kanaging murag gahion pud nga kasing-kasing ba yan hawan pud kayo nga dili maglisod og sabot, no? Pero dapat asa pangandoyon ang mahimong good ground ang ato ang kasing-kasing. Mo tabian sa verse 23. The good ground represents those who hear it the word and understand it, which also beareth fruit and bring it forth some 100-fold, 60-fold, and 30. Okay? So no nindot kayo ang kasing-kasing no nga mahimot ang good ground ba? No nga ang kampulong is Ginoo gali masayon ra gali kayo makatubo ng istong kasing-kasing, no? So kung pangutana, asa man imong kasing-kasing ana upat ka buok? Gahion ba nga dili kayo makuha sa imong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo, no? Nga ikadungog nimo wagtang din ang pulong sa Ginoo kay gahi imong kasing-kasing, no? So batuon ba nga dili kayo katubo ang pulong sa Ginoo? Tunokon ba nga puno sa kabalaka nga atong kasing-kasing nga gituok ang pulong sa Ginoo, no? Or ang mayong yuta nga kun diin nitubo og maayo, no? Ang kanaging lisok sa atong kasing-kasing ug namunga, no? So unta sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa among mga daghan pa mga videos, mga previous videos, I hope labi na pertaining to salvation kung sa kamayong Ginoo, sa kadako ang gugma sa Ginoo. I hope your heart be a good ground nga natamnan o natubuan sa pulong sa Ginoo. Ug I hope nakasabot mo o I hope nahimong panalangin ang karong tuang session, no, nga nakatabi ta about sa pulong sa Ginoo, about sa tong kasing-kasing, lain-lain kasi klase sa kasing-kasing, no? O sa iyong pag-scroll sa ubos, please leave a like, no? I-comment ninyo sa imong mga insight diha, no? Nga unsa inyong kasing-kasing, no, sa pagpamino sa pulong sa Ginoo. Ug iyo magkita-kita na po ta sunod, iyo kalimot i-share ni nga video sa mga friends, family para mahimo po kining panalangin sa ilaha. Once again, salamat kay sa paminaw.